Sinasabi ni Grid na patay na siya ngayon dito, sa isip-isip ng Dungeon Master na hindi napapagod ang lalaking ito. Siya ay may napakalaking stamina, na binuo niya sa nakalipas na ilang taon sa pamamagitan ng pagpala. Pero natitiis din ba niya ang huling bitag? Sumisigaw at tinatanong ni Grid kung saan ito pupunta. Hindi niya na kaya ito, ginamit ni Grid ang isang sinulid at pinalibutan nito ang binti ng Dungeon Master. Naglabas si Grid ng skeleton at ito pala ang humila sa Dungeon Master. Sinasabi ng system na pwede ka ba maging hari ng mga patay? At batid ni Grid na overgeared skeleton, hilahin ang lalaking yun dito. Tatapusin niya na siya, nagulat naman dito ang Dungeon Master at sinasabi nito na ito ay isang necromancer skill. At napapamura ito at sinasabi nito na huli niya na siya. Ginamit ni Grid ang pagmas sword dance, at link kill, wave, transcend. Napapasigaw na lang ang Dungeon Master sa natatanggap nitong pinsala. At sinasabi ng system na nakatanggap ka ng critical damage. Napayuko na lang ang Dungeon Master, at napapaubo na lang ito sa natanggap nitong pinsala. Gulat na gulat naman dito si Grid, at sinasabi nito na nakaligtas siya sa ultimate skill niya at sa mga bitag ng dungeon. Sinasabi ng system na hindi ka madaling mamamatay sa iyong dungeon. Dahil naabot mo na ang pinakamababang HP, naging immune ka na sa lahat ng pinsala sa loob ng 2 segundo. Pag-activate ng kasanayan sa pagtakas sa dungeon, emergency exit. Napapamura at mabilis na tumakbo si Grid at sinasabi nito na isang escape skill. Tumigil siya dyan, sinasabi ng system na ang durability ng item ay umabot sa 0. Ipapakita na ang iyong nakatagong pangalan, napapamura at sa isip-isip ng Dungeon Master na magkita silang muli, kapag nakuha niya na ang item sa pagpapalit ng pangalan niya. Gagantihan niya ang sama ng loob na ito balang araw. Nickname, Blanket Jokbal Devourer, pinakita na ang nickname nito at nawala na ito. Sinasabi ni Grid na siya ay isang Korean, gayunpaman, ang kakayahang lumikha ng mga dungeon ay isang napakapang-akit na kasanayan. Kung mag-isa lang siya, malamang wala siyang guild. Titingnan niya mamaya, quest completed, 17 Evil Eye Tribe members ang magiging mga subordinate mo. Nadagdagan ang pagmamahal mo sa Evil Eye Tribe, maaari na kayong makipag-ugnayan sa Evil Eye Tribe. Sinasabi ni Grid na siya si Blanket Jokbal Devourer. At napapatanong ito kung company name ba yan, iniisip niya kung magkikita pa ba sila, kung babayaran niya ang pinsalang nagawa niya. Anyways, maaaring dumating yun pagkatapos niyang asikasuhin ang bagay na ito. Egg of the Insane Dragon, nakaharap na si Grid sa malaking itlog at sinasabi nito na marahil ito ay sapat na upang pakainin ang ilang daang tao. Malalaki yata ang mga dragon babies, sinasabi ni Minor na ang mga dragon baby ay tinatawag na hatchlings, Your Majesty. Sinasabi ni Grid na talaga ba, hindi niya makita ang impormasyon nito kahit na i-appraise niya ito. At napapatanong ito kung kailan mapipisa ang itlog na ito. Sinasabi ng Evil Eye na ang panahon kung saan ang 2 buwan ay sumasaklaw sa dilim ng kalangitan sa gabi ng 9 na beses, at kapag siya ay humanga ng sapat upang bigkasin ang isang tula. Nagbuntong hininga si Grid, at sinasabi nito na nakakainis na medyo naiintindihan niya siya, dahil kay Lowell. 2 buwan ay sumisikat tuwing 4 na buwan, kaya ito ay mga 3 taon. Bakit hindi niya sabihin sa paraang mas madaling maintindihan? Sinasabi ng Evil Eye na dahil ito ang kanyang kahilingan, iti-take note niya ito. Ipaalam niya sa kanya kung mayroon siyang higit pang mga kahilingan. Pinipigilan ni Grid ang kanyang pagtawa, dahil nai-imagine niya si Lowell na katulad nila, at sa isip-isip nito na maaring siya ay walang pakundangan, ngunit siya ay may tiyak na pananampalataya. Marami siya naalala kay Lowell sa mga Evil Eye tribe na ito. Sinasabi ni Grid na magiging mahirap na dalhin silang mag-isa sa lahat ng oras. Magtratrabaho sila sa ilalim ni Lowell, para magawa niya ang kanyang bahagi doon. Tinatanong ng Elder na sino yun, hindi sila magtatrabaho sa ilalim ng ilang hindi karapat-dapat na tao. Sinasabi ni Grid na huwag siyang mag-alala dyan, sigurado siyang magugustuhan niya siya kapag nakilala niya siya. Oo nga pala, anong balak niyang gawin sa itlog na ito? Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang rare item, ngunit ang mga dragon ay kilala na mas malakas kaysa sa mga dakilang demonyo, kaya walang saysay na pagnasahan ito. Napagtanto ng mga dragon ang mundo sa sandaling sila ay ipinanganak. Mauunawaan nito ang kapalaran nitong wasakin ng impyerno, na kaaway ng ama nito, sa sandaling umabot na ito sa pagtanda sa loob ng 1,000 taon.
Bilang paghahanda niyan, ililipat nila itong itlog sa kanilang lungsod at hihintayin ang pagdating ng araw. 1,000 taon hanggang sa pagtanda, ibig sabihin, mabubuhay at lalakas ang mga dakilang demonyo kahit mamatay na siya sa katandaan. Hindi niya na kaya ang mga dragon-related quests, salamat sa Diyos, dahil ang linya ng quest na ito ay nagtatapos dito. Sinasabi ng Evil Eye na tao, bibigyan sila ng reward ng kanilang hari. Pumunta sila sa lungsod ng Evil Eye Tribe, sinasabi ni Greed na hindi siya man lang tumulong sa laban na yon, pero ngayon sinasabi niya na gagantimpalaan niya siya. Sinasabi ng Evil Eye na yon ay dahil pumirma sila ng kontrata sa Dungeon Master. Hindi ipinagkanulo ng ipinagmamalaking Evil Eye Tribe ang kanilang dangal at pananampalataya. Sa isip-isip ni Greed na mapagkakatiwalaan sila, natutuwa siyang maging kakampi sila. At mula sa pananaw ng Overgeared Kingdom, kailangan nila makipag-alyansa sa isang malakas na species. Sinasabi ni Greed na sige, susundan niya siya, ngunit bago yun, tatapusin muna nila ang pagmimina. Sa isip-isip ng mga Evil Eye na siya ang kanilang Panginoon, ngunit tiyak na siya ay walang awa. Sinasabi ng isang Evil Eye sa Noble of the Eye of Foresight, na siya ay isang member ng Evil Eye Tribe, at Bearer of the Ignition Eye, may tanong siya. Sinasabi ng Eye of Foresight na residente na nagtataglay ng Eye of Blazing Flame, magsalita lang siya. Bibigyan niya siya ng matalinong sagot sa ngalan ng karangalan ng isang maharlika. Sinasabi ng Eye of Flame na sila ay nanumpa na paglilingkuran ng Master, at ang pagdadala sa kanya sa lungsod ay maaaring isang gawa ng pagkakanulo. Ang Evil Eye Tribe sa loob ng lungsod ay pawang may dala ng Great Evil Eyes, bawat isa ay may kanya-kanyang kalooban at layunin. Kung siya ay nalantad sa antas ng ministro na susi ng pagsupil, magpakailanman siyang magiging alipin. Bilang mga individual na may malaking pride, hindi nila siya dadalhin sa isang bitag. Sinasabi ng Eye of Foresight na huwag siyang mag-alala. Ang mga kahalili ay hindi kailanman makakapinsala sa isang tao na nagdagdag sa kanila. Pananampalataya at pride ang meron sa lahat ng Evil Eye Tribe. Sa labas ng dungeon, may nagsasalita at sinasabi nito na nag-level up siya ng 2 beses, nagpapasalamat siya sa kompensasyon ng insurance ng dungeon. Kailangan niyang labanan ng isa sa pinakamalakas na figura, kaya hindi ito isang masamang karanasan. Ito pala ang Dungeon Master, at batid pa nito na nakakalungkot na nawalan niya ang itlog ng Insane Dragon, pero napakalayo ng mga dragon bilang mga nilalang na sumasalungat sa impyerno. Inaasahan niyang maging Panginoon nito, ngunit hinding-hindi yun makakamit ng isang tao. Kahit si Greed ay hindi kakayanin yan, tila ang pinakamabuting gawin ay ipaalam ito sa mga founding member ang insidenteng ito. Naririnig niya ba siya? Nalaman ni Greed ang identity niya. Napapatanong ang Sounds 1 kung ano, paano, sinasabi ng Dungeon Master na parang lampas sa imahinasyon ang kanyang intelligence network. Parang alam na niya na ang tungkol sa itlog ng Insane Dragon at siya ang leader ng Blood Carnival. Sinasabi ng Sounds 2 na tinawag siyang unang hari para sa isang dahilan. Siya ay isang halimaw, at napapatanong ito kung ano ang gagawin niya ngayon. Sinasabi ng Dungeon Master na dahil sa kung gaano siya kahirap i-handle, hindi magiging matalino na kumuha ng anumang karagdagang panganib. Ang Blood Carnival Guild ay na-disband na, sa isip-isip ng Dungeon Master na gagamitin niya ang pagkatalo na ito bilang bato, at matalo siya sa susunod. Sinasabi ng nakabalabal na na-disband na ang Blood Carnival. At napapatanong ito kung bakit ganito ang atensyon. Sinasabi ng mga social media na na-disband na ang Blood Carnival. Member siya ng guild, at hindi yan totoo, mga taong laging may katarantaduhan pag nag-iinit. Huwag niya silang pansinin, mga tanga, sabihin niya yan pagkatapos niyang mag-login. Member siya ng guild at wala na ang guild, tanga, mga ulol. Tingnan niyo ang mga tanga na So totoo na kinuha ng Anti-Carnival Alliance si Skunk. So, nakita talaga ni Skunk ang kanilang pangunahing base. Hindi ka panipaniwala, what the hell Skunk? Tanungin niya si Gamini kung hindi niya alam. Pagkakakilanlan ni Skunk, Doppelganger King, kakayahan ni Skunk, maaaring gumamit ng illusion magic. Ang hitsura ni Skunk, malaki ang ilong at maraming buhok. Totoo ba, lol Gamini? Iiyak si Skunk hahaha. Ito ay dahil ito ay libre. May gumagamit ng paid version, malamang walang tao. Natagpuan niya ang pangunahing base ng Carnival, nagsasabi lang siya ng totoo. Ang Anti-Carnival Alliance ay may humigit kumulang 300 katao, ngunit sila ay nawasak ni Dark. Sino ba siya? Sino si Dark?
dapat guild member siya. Kasi narinig niya na hindi nila alam kung sino ang leader nila. 300 ang kanyang napatay, nangangahulugan na siya ay dapat na isang mas mataas na antas kaysa sa Black and White Sisters. Nakakakuha ba sila ng finalized na bersyon ng Blood Carnival Strength Tier List? Pero bakit nag-disband kung nanalo sila? Bakit? Nagalit si Dark dahil kailangan niyang hawakan ito ng mag-isa. Kailangang maging emosyonal si Dark kung ganoon, hahaha. Wala silang camaraderie, hahaha. Si Greed, biglang nagpakita si Greed kung saan. Back up ng Anti-Carnival Alliance si Greed, hindi na ba siya busy sa pagtakbo ng kanyang kaharian? Seryoso talaga siya sa laro na ito? Siya ba talaga yan? Ang coast ng Cockcrow, nandyan si Dark, subukan niyang basahin muli. Ang Blood Carnival ang pumalit sa Cockcrow Island, ano ang hindi maintindihan? Ito si Tarma, kaya binuwag ni Greed ang isang buong guild dahil ninakawan ng guild na yun ang isla. Ibig niyang sabihin, medyo madumi yun, at paano natalo si Pig Sword? Special ba ang Cockcrow Island? Si Greed ay isang walang awa na lalaki, kaya't parang posible yun. Malamang pinapahirapan siya ngayon, patay na siya. I-delete ang character ni Tarma. I-delete ang character ni Tarma. I-delete ang character ni Tarma. Kailangan niyang palitan ang pangalan niya, hahanapin at sisirain ni Greed ang bawat miyembro ng Carnival. Tarma takbo, Tarma takbo, Tarma takbo, kilala si Greed sa pagiging malupit. Teka, si Greed yun, hahaha, wag na nilang pag-usapan si Greed, isa siyang Diyos. By the way, tumigil na ba sa pagsasalita yung lalaking yon? Hindi ko siya pinutol, saan siya nagpunta, pasensya na po. Magsalita pa siya, man, sana matalo ni Greed ang lahat ng pumatol sa kanya. God si Greed, hinahanap ang kinaroroonan ni Tarma, ang pickaxe ng bayani, umindayog ng hindi nag-iisip, hinukay ang puso ng kontrabida, ito pala si Tarma, at sinasabi nito na iiwasan niya na munang mag-login. At mula sa araw na yon, isang kapayapaan na hindi niya nalalaman, kahit na ang bayani ay bumaba sa Satisfy para sa oras na yon. Sinasabi ni Greed na nangangati ang tenga niya. Pinag-uusapan ata siya. Sinasabi ng Eye of Flame na dapat ba nilang tiisin ang nakakapagod na paglalakbay na ito, kung saan sinisingaw ng nagliliyab na araw ang bawat patak ng likido mula sa kanilang mga katawan. Sinasabi ng Eye of Foresight na linangin nila ang kanilang lakas ng pag-iisip, aminin na sila ay hanggal at ang kanilang Panginoon ay makatarungan at patas. Sakalang magiging maayos ang mahirap na paglalakbay na ito. Sinasabi ng Eye of Darkness na maging magalang, isumite ang pagsunod sa malupit na landas ng kanilang tusong Panginoon ng kanilang kapalaran. Naiinis at sinasabi ni Greed na ang mga reklamo nila. Sinasabi ng mga Evil Eye Tribe na rest time, hindi masyado matagal galit na sinasabi ni Greed na napakababa ng stamina ng mga lalaking ito. Kung kailangan nilang magpahinga tuwing 10 kilometro, kailan kaya sila makakarating sa kanilang lungsod? Inaasahan niya na itong paglalakbay na ito na aabot ng humigit kumulang 3 araw, mula nang sabihin nila na ito ay matatagpuan sa ilalim ng Gauss Kingdom, na malapit sa Overgeared Kingdom. Pero ito ay pang-4 na araw na nila, at wala pa sila sa kalahati. Sinasabi ni Bram na huwag magmadali at magsaya sa pangyayaring ito. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa isang tao na makipag-usap sa Evil Eye Tribe. Tinatanong ni Greed kung alam niya rin ang tungkol sa kanila. Sinasabi ni Bram na syempre naman, kahit na sa ibang dahilan, pinalayas din sila sa impyerno tulad ng mga bampira. Sinasabi ni Greed na I bet dahil sa paraan ng pagsasalita nila. Sinasabi ni Bram na tama siya talaga, ang mga dakilang demonyo ay nagkasakit at napagod sa kanilang mga salita, kaya't sila ay pinalayas nila. Well, ito ay isang magandang bagay, kung hindi, mas malakas pa sana ang mga dakilang demonyo kung mayroon pa silang Evil Eye Tribe na naglilingkod sa kanila. Napahiga si Greed at nakangiting sinasabi nito na parang wala lang sila sa kanya, at sila ay mahihina lang para sa kanya, pero I guess may pakinabang sila kung ganyan ang sinasabi niya. Nakakatuwa kung paano sila pinalayas dahil sa paraan ng kanilang pananalita. Biglang lumapit ang Eye of Foresight at sinasabi nito na may monologue. Isang ordinaryong Evil Eye Tribe member ay nahihirapang makipag-usap sa kanilang pangalawang ego, ngunit ginagawa niya ito ng madali. Katulad niya talaga sila, Greed, naiinis at sinasabi ni Greed na wag niya siyang ikumpara sa kanya. Umalis siya dyan, sa Gauss territory, sa Repio Village. May dumating at sinasabi nito na isa itong backwater place. Hindi siya makapaniwala na ipinadala siya sa isang nayon na may populasyong wala pang 1,000.
Bakit kailangan siyang ipadala sa isang lugar na tulad nito, kung mayroon naman siyang pinakamataas na antas ng combat class? Amore, Level 303, Knight, Affiliated, Gauss Kingdoms, Royal Knights. Sinasabi ni Amore na napatay niya ang 34 na overgeared soldier sa Borneo Battle, at pinapunti nila siya sa labas ng baryong ito. May sakit ba sa ulo ang hari o ano? Sinalubong siya ng babae at sinasabi nito na nandito na siya, isang karangalan na makilala siya, Sir Amore ng Royal Knights, Baron Western, NPC. Lord of Repio, sinasabi ni Amore na isang karangalan na makilala siya, Baron Western. Sa isip-isip ni Amore na ang etiquette ay isang virtue ng isang kabalyero, kaya hindi siya makapagreklamo. Sinasabi ni Baron Western na humiling sila ng suporta mula sa maharlikang pamilya, tungkol sa pagsupil sa mga demonyong lumilitaw sa nayon. Sinasabi ni Amore na nasa impyerno daw ang mga demonyo kaya bakit sila nandito? Sinasabi ni Baron Western na ayon sa mga nayon, ang big-headed na halimaw ng bug ay kinikilabutan ng mga tao sa mga nakakatakot na salita nito. Lahat ng nakarinig nito ay nauwi sa paninigas ng kanilang mga paa, at sinabi ng doktor na ang mga salita ay masyadong nanggigil. Sa isip-isip ni Amore na isang halimaw na may kakilakilabot na anyo na gumagamit ng pangkukulam, pero ito ay isang S-rank quest, at ang reward ay malaki. Makakakuha siya ng isa pang pagkakataon upang makabangon muli sa isang kanayunan na nayon tulad nito. Ang swerte, masayang sinasabi ni Amore na maglilibot siya sa paligid ng nayon at gagawa ng isang plano. Nakalipas ang umaga, at palubog na ang araw sa mga bundok. Sinasabi ni Amore na ito ay tiyak na isang maliit na nayon. Wala siyang nakikitang mga manlalaro sa paligid, nagtataka siya kung totoo ba ang chismis tungkol sa demonyo. Nakarating na sila Grid sa Repio Village, napansin naman agad ni Amore na may parating at mabilis itong nagtago. At sa isip-isip nito na isang big-headed na halimaw. Ito ang halimaw na tinutukoy ng Baron, alipin ba ang dalawang tao? Ito ay mas cute kaysa sa inaasahan niya. Anyways, nagpapasalamat siya dahil mukhang mahina ito. Kung ililigtas niya ang mga alipin, baka maraming nakalink na mga quest. Sinasabi ng Eye of Flame na ang tahimik na baryo, naliligo sa liwanag ng buwan, malumanay na niyayakap ang pagod na manlalakbay. Sinasabi ng Eye of Foresight na kahit na ang nakatatak na kadiliman sa kanyang mga mata ay natutunaw, na nagpapatahimik sa mga makahayop na instinct upang magpahinga. Paanong ang ganitong tanawin ay hindi maganda, ang makapal na ambon ay pumukaw sa ginaw na natutulog sa loob ng kanyang kaluluwa. Ito ay medyo isang kaaya-ayang sensasyon, lumilinaw ang kanyang isipan, at lumalakas ang kapangyarihan sa loob niya. Ngayon, isa siyang halimaw na hindi masusukat, hindi makontrol. Ngunit mag-ingat, gusto niyang iwasan ang malupit niyang apoy na lumalamon sa lamig niya. Bigla na lang nabitawan ni Amore ang kanyang sword, at sa isip-isip nito na sobrang cringe. Tapos na siya sa quest na ito, lalabas na siya. Sinasabi ng system na pumasok ka sa underground cave ng Evil Eye Tribe City. Ikaw ang unang manlalaro na nakahanap ng Evil Eye Tribe City. Para sa susunod na 10 araw, ang iyong pagkakataon na makahanap ng mga nakatagong quest at makatanggap ng mga pinahusay na reward ay 5 beses na mas mataas. Sa isip-isip ni Grid na sa wakas, maaabuso niya na ang mga bagong teritoryo gaya ni Kraugle. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Minor at sinasabi nito na ito ay isang lungsod ng mga demonyo. Hindi ba siya natatakot? Sinasabi ng Eye of Foresight na ang kastilyong yon sa burol ay ang tinitirhan ng kanilang hari. Ito ang Dark Plain White Ice Castle, sa isip-isip ni Grid na sigurado siya na magugustuhan ni Lowell ang pangalang yon. Sinasabi ni Grid na maliit ang mga gusali, sinasabi ng Eye of Foresight na pumasok na sila sa kastilyo. Meron naman hamarang sa kanila, at sinasabi ng babaeng Evil Eye na tumigil sila. Narinig niya sa messenger na siya ang tumulong sa pag-secure ng itlog ng Insane Dragon. Gayunpaman, ang kanyang karapatan na tanggapin ang Eye of King, na ang dakilang pagkakatawang tao ng Transcendent Reincarnation, na tumago sa mundo, ay hindi pa napatunayan. Ang Evil Eye King ay isang ganap na nilalang na kayang magnakaw ng buhay at kapalaran ng isang tao sa isang sulyap lamang. Ito ay isang pagsubok na layunin upang iligtas ang hindi karapat-dapat mula sa walang hanggang impyerno. Ginamit nito ang Subjugation Eye, sinasabi ng system na nagka-eye contact ka sa isang dakilang Evil Eye. Ikaw ay dinapuan ng katayuang sakit na subjugation. Ito ay nilabanan, dahil sa epekto ng title na First King, Great King's Majesty ay na-activate.
Ang mga status ailments ay na-reflect, biglang lumuhad ang Eye of Subjugation, at sinasabi nito na ninanais niya bang mawala ng walang kabuluhan itong kahabag-habag na buhay na ito. Siya ay tulad ng isang nakatagong hot spring sa ilalim ng nagyayelong iceberg. Hindi ba siya makikisalamuha sa nag-iisang mainit na sinag ng liwanag, na ginagawa itong panandali ang hininga sa harap niya bilang bahagi ng kanyang sarili? Ito ang kanyang lubos na kagandahang loob. Napapamura si Grid at sa isip-isip nito na ano ba ang katarantaduhan pinagsasabi ng mga bulilit na ito. Gusto niya na patayin ang mga ito. Sinasabi ng Eyes of Foresight na gaya ng inaasahan, pambihira talaga siya. Sa isip-isip ni Grid na isang bagong species na kahit si Bram ay pinupuri ito, magiging bahagi ito ng kapangyarihan ng Overgeared Kingdom, at siya ang Overgeared King, harapin niya siya bilang hari.